Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Balik sesyon ng Kamara ang tungkol sa nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito nabanggit kahit sa talumpati ni House Speaker Martin Romualdez. Yan ha. Ito na lang Ganito yan. Alam mo, meron niya isang political analyst although ibang kulay. Sabi niya, actually medyo sobrang mabagal daw talaga tong impeachment na nangyari. Yung simula, ang bilis. Yung simula, yung arangkada, ika nga. Bakit? Yung panggigipit, yung mga hearing, ang bilis ng takbuhan. Mantakin mo, ang aragin nila, hindi sila umuwi. Hindi, di ba gumawa sila ng hearing, hindi nag-uwian yung mga congressman. Although, sabi nga ni Pulong, bawat attend yan, may milyong na natatanggap yan. Kaya talagang a-attend dyan. Abay, ikaw ba naman? Ito, tanong ko sa inyo mga kababayan, ha? Kunwari, ikaw meron kang school, ha? May schooling ka, meron kang college ka, kunwari. Bibigyan ka ng 1,000,000, umattend ka lang ng klase. Maniwala ko kayo sa hindi, kahit buong araw yung klase, kahit abutin ng madaling araw, a-attendan ko yun. Pambira, ang gandang negosyo nun, ha? Buong isang araw, kumita ka ng 1,000,000. Ganon yung biro ni Pulong Duterte. Pero parang ganon talaga ang dating. Alam mo kung bakit? Hindi ko sinasabi, wala akong alam na facts tungkol dito, pero yun yung parang biro niya. Kasi nga po, mantakin mo, ang sipag nila, ginarag nila, as in nirush nila yung impeachment. Bakit impeachment tawag ko? Yun naman talaga ang purpose ng Quadcom na yun. Makakuha ng ebidensya para ma-impeach si VP Sara Duterte. That's the very core of that hearing sa Kamara. Ngayon, eto. Sa kabila ng masyadong pinaspas yung hearing, yung impeachment complaint, bakit bigla nag-post? Yun yung tanong ng ibang mga political analyst na napapanood ko. Kahit nga po si Karen Davila nung may tinanong siya. Inalimbawa niya yung kay Erap. Ang bilis nun, di ba? Tapos yung kay Corona, sobrang bibilis ng takbo ng impeachment nun. Eto, bakit tila grabe sobrang bagal daw? Biglang bumagal. Eto nga, nagkaroon na ng privilege speech si Romualdez. Aba, hindi niya nabanggit. Di ba? Kaya sa tingin ko, mga kababayan, umatras siya dito. Sobrang natakot siya sa Iglesia ni Cristo. Natakot siya sa rallying na ganap na inorganisa ng INC. Siguro, sabi niya, wala ano lang yan, ilan lang siguro yan, ilan lang. Nagulat sila sa sobrang dami. Hindi lang sa sobrang dami, mismong mga talumpati ay talagang nakadirekta sa Kamara na kanyang pinamumunuan. Alam niyo mga kababayan, whether you like it or not,
malaki pa rin ang impact ng Iglesia ni Cristo black voting sa mga congressman. Kaya nga ho sila parang biglang, sandali, atras itlog ang mga animal. Yung una, ang tatapang eh. Ngayon, wala. Umatras ang mga itlog nila. Mantakin mo, nagkaroon sila ng unang pagbalik. Ine-expect na, alam mo yun, meron nang gagawin sa impeachment. 3 yan eh. Oh. Pero wala, mga kababayan. Pati sa speech, hindi man lang napahagingan. Hindi man lang nasabing atin pong pag-aaralan, no, ating i-check, atin pong titignan at ang boses ng, alam mo yung mga ganung pautot ng mga politiko. Hindi man lang sinabi yun. Talagang, sa madaling salita, inignore. Oh. Ibig sabihin, abay, talagang natakot ho ito. Kaya nga, meron ako nabasa sabi. Sa sobrang takot niya, at baka hindi pa siya maging speaker, at baka hindi pa siya manalo, pinadisqualify yung kalaban. Gago! Pambihira. Oh. Ganun kalupit daw yung takot, pinadisqualify yung kalaban. Gago! Nabasa ko lang naman po yan sa ilang komento. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ha? Kasi balita ko, ang lakas daw nung kalaban niya. Lalo na inendorso ni VP Sara Duterte, inendorso ni Pangulong Duterte. Ang lakas daw. Although may bali-balita ngayon, kasi nire-research ko ho, doon sa Supreme Court decision na ibalik yung mga dinisqualify, sinusubukan kong tingnan sa mga ilang pahayagan na hindi ko makita, hindi ko alam kung sinasadya po ba nilang magkaroon ng news blackout. Although meron ako nakitang isang komento na kasama doon sa pinababalik ng Supreme Court yung kalaban ni Romualdez. Sabi ng isang komento ng isang batikang political analyst din. Ngayon, pag tinitingnan ko naman sa mga news ng media, wala po. Hindi ho nababanggit. Kaya nga matindi yung sabi ko, ano kaya ito? Ito kaya ay news blackout ng media para hindi mapahiya yung kanilang nagpapamerienda, yung kanilang Panginoon? Hindi ko alam. Pero gayon pa man, halatang halata na takot po etong si Romualdez dahil hindi man lang niya nabanggit yung tungkol sa impeachment. At tatanda ang una ng sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na posibleng talakayin na ng Kamara ang impeachment ng Vice-Presidente. O, kita mo, kahit mismo yung si Secretary General, sabi niya, yung mabagal magsalita. Uy, wala namang masama doon. Tsaka siya lang po ay tauhan. Huwag naman niyo pong inaaway siya. Kasi naalala ko yung isa sa radio announcer noon. Kaya lang ang pinag-uusapan ay ang mga pag-ibig. Ito po, politika. Huwag niyong inaaway yun kasi hindi naman po kasali sa ano yun. Siya lang po ay isang stop ika nga. Hindi naman po siya politiko, siya lang ay stop dyan. At sumusunod lamang naman po siya sa utos ng kanilang peking Panginoon na si Romualdez. Yeah? Kaya wag po natin siyang inaano, ha? O anyway, sabi nga dito, kahit siya, sinabi niya na tila dapat ng, alam mo yun, sa tingin niya, pag-uusapan na sa Kamara. Pagpalik ng Kamara, aba, hindi pinag-usapan. Alam mo, kasi yung ako mismo parang ang naiisip ko, naiisip ko lang even if we don't like na ma-impeach si VP Sara Duterte, ako parang gusto kong tumuloy-tuloy yan eh. Bakit? Na makita nila talaga yung galit ng Pilipino sa kanila. Hindi kasi, alam mo, gagawin nilang palusot yan, paulit-ulit. Gusto ng taong bayan, according to the survey, gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya pa ulit-ulit din na sinasabi yan eh. Gusto ng taong bayan. 40%. Sino kaya yung mga animal na 40% na yun? Di ba?
Feeling ko yung 40% na yung survey ba ginawa sa loob ng kamera? Hindi. Aside from 1,000 lang yun. Kasi alam mo, hindi ba kinikwento nga natin, yung talagang dayaan dyan sa survey, hindi naman dinodoktor yan pag sinagot na eh. Hindi. Ang talagang tunay na dayaan dyan, lalo na sa mga survey ha, lalo na yung mga kandidato, ang ginagawa, may naglilik. Naglilik ng location kung saan magpapasurvey yung mga survey company. Hindi ho ang may problema dyan yung boss o may-ari ng survey company. Yung mga nasa baba, may naglilik daw ng location kung saan gagawin yung survey. Pag nalik na yung location doon sa nagpa-commission ng survey, di umano ay pupuntahan nila yung lugar, doon sila mamimigay, tapos nandun yung pangalan ng kanilang kandidato. So, tinatarget ika nga nila yung mga lugar na isi-survey. So, siyempre, ikaw, nakatanggap ka. Kasi ako, ang dami ko pang kaibigan, kakilala na hindi nila kilala kung sino mga tatakbong senador. Walang biro. Pag binabanggit ko nga si Pastor Kibuloy, hindi nila alam na tatakbong senador eh. So, pinapaliwanag natin kung bakit magandang si Pastor Kibuloy ay isa sa mga manalong senador. Sabi ko, etong pastor na ito, may bunga na ito bago pa tumakbo ito. Yeah? Pinapaliwanag natin. Kasi marami sa kanila hindi nila alam kung sino-sino mga tatakbo na senador. Ito matindi. Ang ginagawa ngayon ng ibang mga tarantadong mga politiko, pupuntahan yung lugar na yon. Yung nilik sa kanila, pupuntahan nila yon. Doon sila magpapakilala, doon sila mamimigay ng ayuda, doon sila magbibigay ng akap. Para pagdating sa survey, siyempre, sino maaalala? Yung nagbigay, yung recently lang. Kasi ang mga Pilipino, may ano yan eh, meron yung short time, iba pala yun. Sa motel pala yun. Short term. Short term memory. Kung ano yung talagang mga unang, alam mo yun, mga recent lang, yun lang ang kanilang maalala ika nga. So, siyempre, ikaw, sasagot ka. Sino ba yung nagbigay sa akin? Di ba? Yun eh, ganun dinadaya. Ganyan din daw. As a matter of fact, pansinin ninyo ha, sa survey na sinasabing gusto nila ipa-impeach si BP Sara Duterte, tanongin ko kayo, meron po ba sa kanila o meron po ba kayong nakitang kung anong klaseng question yung tinanong? Kasi, tandaan ninyo, depende po yan sa question. Baka pwedeng ang itanong dyan sang-ayon ka ba na magkaroon ng due process para sa impeachment ni BP Sara Duterte? Paano kung ganyan ang tanong? Ikaw naman, wala kang kaalaman mo, tama yan. Dapat may due process para sa impeachment ni BP Sara Duterte. Okay. Toto gusto niya impeachment. Ganyan ang dayaan dyan mga kababayan. Ganyan nang hindi natin masasabi. Kaya nga, hindi basihan ang survey. Tama yung sinasabi ng mga kasama natin, mga banateros Di ba? Tama yung sinasabi nila dapat po pinagbabawal ang survey bago ho mag-eleksyon. Kasi mind conditioning ho ang survey. Etong ginawa, mind conditioning na kailangan ma-impeach si BP Sara Duterte. Ganun po ang ginawa dito, mga kababayan. Kaya, alam mo yun, pero kung titingnan mo, asan yung 40% na yun? Eto etong si Dilima, di ba kita natin, na nilalanglang lang niyan po yung ginawa ng INC. Di ba? Nilalang, parang sinasabi niya, hindi naman kay majority. Alam mo mga kababayan, yung nagpunta sa Luneta at nagsasabing ayaw nilang matanggal si BP Sara Duterte, mga kababayan, para sabihin ko lang sa inyo, hindi pa po lahat ng tao yun. Napakarami pa pong hindi pumunta doon. As a matter of fact, kahit nga po ako medyo alanganin ako pumunta. Sabi ko, ang tagal ko naglakad sa Japan. Sumakit ang tuhod ko. Paglalaka rin ako dito.
Ang layo ho. Mula ho dun sa, I think, sa kaduluduluhan ng Rojas Boulevard pa kami pumarada bago ho kami makalakad papunta sa grandstand. Sabi ko, kaya palang maglakad ng tuhod ni Dada. Si Dada, pagdating ho dun sa sabi, lapit tayo dun sa grandstand, lapit tayo sa grandstand. Ganun siya, di ba? Parang, ang laki-laki pa namang mama nun. Tapos sabi ng iba, uy, si Banat ba may kasamang bouncer? Hindi ho bouncer si Dada. Ang sama na ugali ninyo, ha? Gago! Kasi nangunguna si Dada. Sabi ni Coach Oli, mauna ka da. Kasi masikip yung daanan eh. Para pagkadaan mo, bubu ka na. Gago! Tapos si Dada, pagdating malapit na kami sa grandstand, biglang kumanan sa Manila Hotel ang animal. Gago! Ayun, kumain na lang sa Manila Hotel. And then kasi nandun po yung mga, kunwari pa siya. Hanapin natin, kasi syempre mga taga SMNI kami, hanapin natin mga kasamaan natin sa SMNI. Naku. Nagtatapos na, nag-break na yung mga taga SMNI, kumain na sa Manila Hotel. Nasa Manila Hotel, kunwari pa si Boss Dada. Yung pala gusto lang din kumain ng pansit. Yung pansit nila 700, Gusto lang palang kumain ng pansit. Gusto lang, si Coach Oli, tama, nandyan. Anong nandyan? Nandyan yung mga taga-SM na, hindi, nandyan si Kate B. Ang bira itong dalawang to. Ano ba, akala ko ba attend tayo ng rally? Hindi nyo sinabi magmamanila Hotel pala tayo. Parali-rally pa kayo. Ganun eh. Gago! Mga walang nga din eh. Tuloy natin to. Tuloy. Kung hindi matuloy ang planong paghahain ng ika-4 na impeachment complaint ng ibang kongresista. Samantala, tapos na ang investigasyon ng NBI tungkol sa sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Diyan na po muna tayo, ha? Eto naman, ipapakita ko lang sa inyo, kung anong reaction nitong mga kongresista natin, tungkol po sa nangyari sa INC, tungkol po sa statement ni BP Sara, kasi nagkaroon po ng statement si BP Sara Duterte na siya daw po ay tatakbo dahil sa certain reason. Ipakita muna natin yon bago natin tingnan yung reaction nitong mga kongresista nating wala kaalam-alam sa buhay. Pasok. May liwanag tayong nakikita. Yung mga kababayan naman natin sa Japan, pagsalitain muna natin si BP Sara Duterte. Hindi, alam mo yung mga, na-meet ko yung mga kababayan natin dyan sa Japan, yung the day before the, pagpasensyaan nyo na hindi po ako nakasama doon sa rally, The day before the rally, tinipon po kayo ng KOJC, parang nagkaroon sila na year-end Christmas party or something, or year-end party. Nakalimutan ko na kung talagang tawag doon. Ginather niya yung dalawang grupo ng mga Duterte supporter. Alam nyo, gusto ko lang magkomento dito. Alam nyo, 2016 pa lang, ganyan na ho yung mga ibang Duterte supporter nating OFW. Actually, kahit dati sa Dubai nagpunta kami, nagkaroon pa nga ng away-awayan dyan kasi magkakaiba pala silang grupo. Tapos, naalala ko, pumunta si Moco sa isang grupo, nagalit yung isang grupo. May point pa nga dyan na umiyak na si Moco. Kasi, bakit naman kayo nag-aaway? Isa yung pinaglalaban natin dito. Ito yung panahon ng 2016 election kampanya. Nangangampanya kami sa Dubai noon. Isa yung pinaglalaban nito natin. Ba't kayo nag-aaway-away? Tapos, ang siste kasi dyan, nung panahon na yun, pag pumunta ka sa isang grupo, aawain ka ng kabilang grupo. Ganun. Lalo na dyan, pasensya na ho kayo, lalo na kasi may mga sorry dyan sa Dubai particular na may gago kasi dyan eh. Hindi ko na lang sasabihin yung dating mahabang buhok dyan. May gago kasi ho dyan eh. Yung gumagawa-gawa ng istorya na pag nagpunta ka dito sa isang grupo, magagalit isang grupo. Sana ho mga kababayan, if we are supporting the Duterte, huwag na ho tayo mag-away-away. Parang awa nyo na. Pwede ho ba yung mga small differences ninyo, isang tabi nyo na? Tama na ang chismisan, parang pambihira naman.
Kasi doon sa Hong Kong, ganun din eh. Meron din alitan na naganap daw doon eh. Buti na lang ang KOJC, kaya natutuwa ako sa KOJC. Sobrang peacemaker nila eh. Laging, during the event, pinagsasama nila yung magkalaban na grupo at pinagsasama nila sa isang gathering. Kaya doon sa Hong Kong, nagsama yung dalawang grupo. Dito sa Japan, nung nagpunta ako, the day before the rally, pinagsama rin nila yung dalawang grupo. Para talagang welcome ang lahat sa KOJC. Nakakatuwa ho talaga ang KOJC. They really live the word of the Lord na sinasabing, blessed are the peacemaker for they will call the sons of God. Tama ho yung ginagawa nila eh. Sila ho yung, alam mo yun, ako, nakikiusap naman po ako sa mga kababayan natin, paano ho natin maipapanalo ang laban kung tayo-tayo ang naglalabanan? Kaya nga po nung nag-usap-usap po kami ng Banateros vloggers, di ba? Alam nyo naman, nagkaroon ng konting alitan with other vloggers. At hanggang ngayon, hindi naman po kami agree sa ginagawa ng ibang vloggers. Pero ang usapan namin, wag na natin silang pag-usapan. Wag na natin silang itakel. Mas mabuti na yon. Let's just focus on the bigger issue. 'Di ba? Yung bigger enemy, bigger fight. Wag na natin pag-usapan yung differences o yung disagreement natin sa isa't isa. Naghalimbawa na po kaming Banatero. Sana po kayong mga OFW na sumusuporta kay Pangulong Duterte at kay Madam Vice President Sara Duterte, pwede po ba sana iset aside nyo na po yung differences nyo? Kasi hindi po tayo mananalo sa laban kung tayo-tayo ang naglalabanan. O, tuloy po, Madam BP. This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Ma'am, please! Sandali, pagsalitain po natin. Dahil love ko yung mga taga-Japan na yan. Love na love natin yan. Lalo na yung si Sir na pinakita niya yung placard doon kay Romualdez. Love natin yan si Sir. Tsaka yung iba pa pong mga kababayan natin dyan. Please! Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are... O, sandali nga. Sasagot na. Sasagot na. Kayo naman. Yes na nga. Sabi ni Madam, hindi nyo tuloy narinig. Yes. Sandali din namin marinig eh. Yes, we are considering. Chotomate! Dami! We are seriously considering, ma'am. Yan, we are seriously considering. O, yan ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. O, ano kasunod? Importante kasi yung kasunod eh. Sandali, bago sigaw. Pakinggan muna natin yung kasunod. Tuloy-tuloy yung... Yes! Mama, awa ka! Hindi siya pwede Ikaw lang ang pag-asa niyan. Yeah. Nagkagulo na yung mga kababayan natin. Hindi, dahil sa tuwan-tuwa lang naman sila. Ang sabi ni BP Sara Duterte dito, hindi natin pwedeng payagan na tuloy-tuloy mag-backslide ang ating bayan. Sabihin sa Tagalog, hindi natin nahayaan tuloy-tuloy na dumausdos. Ayan na naman lintik na dumausdos na. Hindi natin hahayaang tuloy-tuloy na dumausdos ang ating bayan sa putikan. Ganon yan. Ganon lang kasimple yung sinabi ni BP Sara Duterte. Maganda sana kung napakinggan natin. Joke lang po. Tingnan ninyo ngayon ang reaction nitong mga ungas na congressman natin, ha? Panoorin natin, ha? Tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo kung gaano sila walang hulog, walang out of touch sa tunay na nangyayari. At ipakikita ko rin sa inyo kung bakit ko nasabing sigurado nang tatakbo si BP Sara Duterte. Okay? Sigurado nang tatakbo. Abangan natin yan. Papaliwanag ko sa inyo. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. Yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo.
Pero if she decides to Dali. Wala pala yung video. Ulitin natin. Ha? Sorry. Hindi ko na yung audio lang na Tuloy. Ulit. Take two. Pasok. VP Sara po is seriously considering running for president in 2028, saying she could not take sitting down the continued backsliding of the country. yung sa backsliding, parang makikita naman po natin sa ating mga stats na hindi naman po, paangat naman po tayo. Baka kayo lang sir ang umaangat ang buhay. Makikita daw sa stats na hindi naman tayo nagba-backslide o backslid. Sorry, di backslide. Backslid ang hindi tayo bumabagsak, ika nga. Hindi daw tayo dumadausdos. According to statistics. Anong statistics sa kaya binabasa nito? Hindi kaya alam mo unang reaction ko? Ito talaga, baka naman kayo lang umaasenso buhay. Sir, ilang Rolex na po ba meron kayo? O baka nga hindi Rolex, baka Patek eh. Oh. Hindi ata alam ni Sir na habang ang mga congressman natin ay bumibili ng Patek, kami po ay kumakain na ng putik. Hindi sir ako nagtatanong lang naman sa inyo. Nagtatanong, baka bawal ho ba magtanong? Kasi huli nyo nagtanong si Ka Eric nayari at saka si Ma'am Lorraine eh. Ako sir nagtatanong lang. Kumakain pa po ba kayo ng healthy foods? Gago! Hindi kasi yung mga kababayan natin nangangayayat na dahil sa gutom eh. Mantakin mo kahit kamatis napakamahal. Pambihirang buhay ireo. Alam mo pag ako umorder ako sa Grab. Bakit naman? Pag umorder ako sa Grab, di parang sasabihin mo, parang amura naman itong pagkain na to, ganyan, di ba? Pagdating sa'yo, mapapamura ka. Pag umorder ka ng isda, mapapakanta ka ng Baby Shark. Kasi yung isda, alam ko yung mga isda, malalaki yun eh, kahit papaano eh. Parang yung inorder mo tilapia, dumating dilis. O galunggong kasaliit. Di ba? Paliit ng paliit. Si Sir, congressman kagalang-galang, para ho atang palaki kayo ng palaki. Gago! Hindi ako nagtatanong lang, sir. Masarap po ba ang pagkain sa opisina ni Speaker Romualdez? Gago! And, I have this this feeling na tila busog na busog kayo. Ha? Gago! Baka naman sabihin nung iba, ano sinasabi mong busog na busog at saka matindi magpakain siya, Hoy, para ho sa kaalaman ninyo, meron talaga dyan sa labas ng opisina ng speaker, meron dyan parang hall kung saan kumakain ng buffet yung mga congressman. Dati po kasi nakakain ako dyan eh. May dinalaw tayo. Inimbitahan no tayo. O, kain ka muna dito. Pwede? Sabi ko, pwede? Ay, sarap dito. Araw-araw na lang ako kakain. No wonder, may mga congressman tayong busog na busog. Bakit mo naman nasabing banat bay busog ito si congressman? Kasi, sabi niya, parang sa statistic naman, di naman daw tayo dumadausdos. Sa madaling salita mga kababayan, hindi po siya nagugutom. Hindi dumadausdos, hindi naghihirap. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, kayo po ba? Hindi kayo nagugutom? Hindi po ba kayo nagtitipid ng kakainin? Hindi po ba kayo naghihirap?
Sabihin nyo sa akin, ang totoo, kayong mga kababayan na makakapagsabi niyan, ano ang